kung merong nangyari, let's say may nangyari sa ating Vice President, maaaring ito yung simula ng kaguluhan. No? Because of yung salaysay na rin na binanggit niya na kung may mangyari sa kanya, no? Meron po siyang mga actions na gagawin against the President, the First Lady, and the Speaker of the House. So, ayaw natin mangyari yun na baka masingitan tayo. Baka meron yung mga ibang grupo dyan, no? Di ba? Na may gawin sa ating Vice President para mapagpintangan kung sino man. And then, that could cause chaos. So, we will not allow that. We will not allow that. Kaya puprotektahan pa rin natin ang ating Vice Presidente. Now, when it comes to our political inclinations, we recognize that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. No, we respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas at protektahan natin ang ating bansa. So we cannot just air our grievances just freely being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yun, mag-resign na lang tayo, di ba? Hubarin natin yung uniforme natin, and then that's the time you're free to do whatever you want to do. So, as members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa mga private, even sa mga trainees natin, para ma-explain natin yun. Explain natin ng maigi sa kanila. Again, malaki po yung respeto ng ating taong bayan sa Armed Forces of the Philippines. They are depending on us to maintain the peace and the security of our country. That has not failed them. No, that has not failed them. So may tasking kasi tayo, may mission tayo para sa ating bayan. So let that be clear to all of us. Tignan nyo kung gaano kabayas ang mainstream media. Binabaluktot nila ang balita. Ang sabi ni VP Sara, pag siya ay napatay, ay isusunod niya ang 3 binaggit niya. Pero sa balita nila, si VP Sara ang lumilitaw na unang nagbanta. Dapat talaga may maipasara na ding media outlet sa 2028 gaya ng sa ABS. Dahil kung ganyan lang din kayo magbalita, mabuti pang ipasara na lang din kayo. Huwag nyo gawing bobo ang mga tao. Dahil kung ang mga bangag na mga loyalist ay ginawa ng propesyon ng katangahan, kami hindi. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Oh my God! Wow! Sama-sama tayo babago muli. Pwede na! Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Para maging milyonaryo. Wala kang awa! Sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, nagbibigay po kami, hindi pa, wala pa rito, susunod na po. Nagbibigay po kami ng mga building materials po, mga yero, mga 2x2, pati martilyo, pati pako, para kahit paano masimulan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay, yung mga damaged na bahay, at saka yung ang tinitignan po namin ay Tatayo ka ng wind, paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulimlim? Oh my God! Wow! bagay na bagay sa atin ang solar dahil alam naman ninyo kahit umuulan may araw pa rin. Ang isa ring ugok. Yeah!
To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tingnan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kayo kay Marcos. Hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Remember, wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan ang bangko.